Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. He sipped his glass of whiskey while looking at the city lights from his window pane. Alonso wants to get rid of the pain and prevail his heart. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi mawala ang kirot na iyon. He punished himself for 5 years for Laura's death. He lost so many things that precious to him. He lost his right leg, his position and their company. He lost his brother. Natatandaan pa niya kung paano niya pinigilan ang sariling tuluyang mahulog sa dalaga. Pinigil niya ang sarili na ibaling kay Elise ang nararamdaman at magpabulag sa paghihiganti niya. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Laura na nasasaktan, ay nasasaktan din siya. May kirot sa puso niya ang bawat luhang nakikitang pumapatak sa mga mata niya. Hindi ni mawari ang nararamdaman. Sinisisi niya ang sarili sa lahat na nangyari noon. Nang dahil sa baluktot na paniniwala niya, nagawa niyang sirain ang buhay ni Laura, ang babaeng minahal niya. Minahal niya si Laura at sigurado hanggang ngayon ay mahal niya pa rin ito. Nang magkaharap sila kanina sa simbahan ay parang huminto sa pag-inog ang mundo niya. Para siyang nasa isang panaginip at gusto niyang maiyak. Dahil napagbigyan ang kahilingan niyang makita itong muli. Ilang beses niya bang hiniling na sana'y muling masilayan ang magandang mukha ni Laura. Ilang beses niya bang tinangkang magpakamatay para makasama ito. Hindi na niya halos mabilang. Napapikit siya nang manariwa sa kanya ang lahat na nangyari. Bakit? Asawa mo ako. Naghihinanakit na sumbong nito sa kanya. Bakit ako ang titigil? Bakit ginagawa mo sa akin ito? Dahil hindi ka naman niya mahal. Si Elise ang sumagot. Tiningnan naman ito ni Laura na masama. Dahil pinakasalan ka lang niya para makaganti siya sa ginawa ng nanay mo. Shut up, Elise. Umuwi ka na, Laura. Utos naman niya kay Laura. Ngunit wala na sa kanya ang buong atensyon nito kundi na kay Elise na. Tumawa naman si Elise. This is the right time, Alonso. Anito sa kamuling bumaling kay Laura. Naging kabit ng nanay mo ang daddy ni Alonso. Inagaw ng nanay mo sa mami ni Alonso ang daddy niya. Kaya nagpakamatay si Tita Cassandra. Napasinghap ito sa narinig. Nakita niya ang samut-saring emosyong naglalaro sa magandang mukha nito. Hindi niya alam kung totoo ang pagkalito sa nakikita niya rito. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Daig niya pa ang binuhusan ng tubig na mag-umpisang pumatak ang mga luha sa mga mata nito. He wanted to wipe the tears that at the moment. Tinangka niya itong lapitan ngunit tumakbo ito noon. Hinabol ito ni Adam at siya naman ay naiwan para kagalitan si Elise sa ginawa nitong pangingialam. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone at tumawag sa kanya ang receptionist at sinabing na aksidente si Laura. Tila gumuho ang mundo niya noon. Nang pumunta siya sa hospital, ay agaw buhay ang asawa niya. Galit sa kanya si Adam. At halos isampal nito sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ni Laura. Doon niya na-realize ang lahat ng nagawa niya. He led his wife to her grave at huli na para magsisi siya. Pinarusahan niya ang sarili, lalo na nang magpakamatay si Adam. Sa araw kung saan niya hinatid sa huling hantungan ang asawa, ay siyang araw din kung kailan nagpakamatay ang kapatid.
Hindi kinaya ni Adam ang pagkawala ni Laura. Or so he thought. Dahil hindi naman pala nagpakamatay si Adam. Ayon na rin kay Laura. Piniki nito ang pagkamatay ng asawa at dinala sa ibang bansa si Laura. Gusto niyang magalit dahil 5 taon siyang sinurot ng konsensya niya sa pag-aakalang namatay ang mga ito. Pero hindi na rin magawang magalit dahil katsaan niya tingnan. Hindi mangyayari ang lahat ng kaguluhang ito kung hindi niya naisipang paghigantihan si Laura. Binulag siya ng galit at pinagbayaran na niya iyon. Masaya siya na malaman na buhay ang kapatid at si Laura. Ngunit hindi niya naman magawang totoong maging masaya. Naguguluhan siya. Mahal niya si Laura, pero mahal rin niya si Shimmer. Nakilala niya si Shimmer 6 na buwan na ang nakakalipas. Napakabilis ng mga pangyayari. Inamin niya noong una ay nakita niya ang dating asawa dito. Kinapitan niya ito para makabangon. Hindi niya magawang iwan si Shimmer. Ngunit nagtatalo ang loob niya. Gusto niyang balikan si Laura. Gusto niyang mapawi ang pangungulila niya rito sa loob ng 5 taong inaakala niyang patay na ito. Let me help you. Mabining wika naman ni Alonso at hindi na hinintay na magsalita siya. Inagaw na nito sa kamay niya ang basin at towel na dadalhin niya sana sa kwarto ng daddy niya. Salamat. Nauna na siya maglakad paakyat sa hagdanan. Wala ang tita Melody niya dahil sumama itong maggrocery sa mga katulong. Pakiramdam niya naman ay iniiwasan lang siya nito. Civil naman itong kausapin siya, lalo na kapag kaharap ang daddy niya. Pero kapag silang dalawa lang, parang wala itong nakikita. Nalulungkot siya dahil sa nangyayari. Malaki ang paggalang at pagmamahal niya sa madrasta. Pero ngayon ang tinginan nito sa kanya ay kaaway. Kumusta ka na? Tanong naman ni Alonso habang paakyat na sila sa hagdanan. Ayos lang naman ako. Sagot naman niya rito. Nasaan na nga pala ang asawa mo? May bikig sa lalamunang tanong niya rito. Kumuyom naman ang mga kamay niya. Nakakatawang isipin na ang dating asawa niya ay asawa na ng kapatid niya at ang kapatid ng asawa niya ay naging asawa niya. Bumuntong hininga naman si Alonso. Ikaw pa rin ang asawa ko. Ikaw pa rin, Laura. Sa mata ng Diyos at sa batas. Natigil siya sa paghakbang. Samot-saring emosyon ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Malungkot na nilingon niya si Alonso. Pero paano si Shimmer? Kasal na kayo ng kapatid ko. Hindi kinikilala ng batas ang kasal namin. Gusto mo bang mag-file tayo ng annulment? Halos bulong na lang na tanong niya rito. Nagiinit ang sulok ng mga mata niya. The truth is, I don't know if I want that. Anito na nakayuko na hawak ang basin. What happened to us, Alonso? Bakit nandito tayo sa sitwasyon na ito? Nanghihinang tanong niya rito at hindi mapigilan ang luhang pumapatak sa mga mata. It's all my fault. If I hadn't thought of using you in revenge, we wouldn't be there. Nag-aangat ito ng mukha at nakita niya ang guilt sa mga mata nito. At parang asin ang guilt na iyon na bumubudbud sa puso niya. Mahal niya si Alonso. Alam ng Diyos kung gaano niya kamahal ang asawa. Kahit pa nasasaktan siya. Kahit pa nasaktan siya nito noon. Handa niya pa rin itong patawarin at mahalin. At siguro kung hindi siya inilayo ni Adam, baka nagkaroon pa sila ng pangalawa pang pagkakataon.
Minahal mo ba ako? Halos bulong na lang na tanong niya sa lalaki. Tinitigan siya nito sa mga mata. Mahal na mahal, Laura. Pero hindi napawi ng pagmamahal na yun ang galit mo sa mami ko. Kaya sila nandito ngayon. Baka hindi pa sapat ang nararamdaman nito sa kanya noon. Hindi ito sumagot at nag-iwas ng tingin. Huminga muna sila malalim at nagpatuloy na sa pag-akyat. Wala na silang imikan hanggang sa makarating sila sa tapat ng master's bedroom. Akin na yan, aniya at kinuha ang basin dito. Salamat. Tipid na nginitian niya si Alonso. Saka pumasok siya sa kwarto ng daddy niya. Galit ang daddy niya kay Alonso. Nalaman niya na tutol pala ito sa pagpapakasal nito kay Shimmer. Pero wala itong nagawa dahil nagpumilit ang kapatid niya. At ngayong nagbalik na siya, naibalik rin ang galit ng daddy niya sa mga Lagdameyo. Lalo na nang malaman nito ang ginawa ni Adam. Hi, Dad! Masiglang bati niya sa ama na nakaupo at nakasandal sa headboard ng kama. May hawak itong dyaryo at may suot na salamin sa mga mata. Nagangat ito ng tingin mula sa binabasa. Tinuon nito ang dyaryo at ipinatong sa gilid nito. Baby, nakangiting bati naman ito sa kanya. Lumapit siya sa ama at inilapag ang basin sa side table. Huhugasan ko po ang paa niyo. Nakangiting wika niya rito. Nasabi ko ba anak na napakasaya ko dahil buhay ka? Masuyong wika ng daddy niya. Hinaplos nito ang pisngi niya. Napangiti naman siya sa sinabi nito. Simula lang nang dumating siya, mas naging malambing ang daddy niya sa kanya. Oo, Dad. Kagabi bago ka matulog at kaninang umaga. Natawa naman ito. Mas lalong umaliwalas ang mukha ng daddy niya. Simula nang dumating siya, siya na ang personal na nag-aasikaso dito. Binabawi niya ang mga taon na wala siya sa tabi nito para alagaan. Kwentuhan mo naman ako anak, tungkol sa mga apo ko. Masayang wika nito. Nakaramdam naman siya ng kirot na mabanggit ang mga anak. Sinabi niya na sa mga ito ang tungkol sa nangyari. Na inakala niyang siya si Camila, na asawa niya si Anthony. Sinabi niya rin ang tungkol sa mga anak niya. Nagalit ang daddy niya kay Adam. Pero masaya naman itong tinanggap na mayroon na itong mga apo. Gusto ko silang makita, Laura. Ang mga apo ko. May lamlam sa tinig na wika ng daddy niya. Kinuha nito ang palad niya at ikinulong sa palad nito. Gusto ko silang makilala. Malungkot na ngumiti naman siya. Miski siya gusto na rin niyang makita ang mga anak niya. Pero hindi niya alam kung paano bumalik. Tumawag siya sa hospital, pero inilipat na raw si Axel. Ayaw naman magbigay ng information ng hospital kung saan inilipat ang anak niya. Hindi niya rin alam kung paano makokontak si Adam. Sinubukan niyang tanungin si Alonso, pero hindi rin ito alam kung papaano. Don't worry, Dad. Makikilala mo rin sila. Siya naman ang gumagap sa kamay nito. At sigurado ako na matutuwa sila na makilala ang lolo nila. Ma'am Laura? Tawag sa kanya ng katulong na pumasok sa kwarto ng daddy niya. Yes? May tawag po kayo sa telepono, nasa library po. Nangunot naman ang noo niya. Sino raw? Hindi po nagpakilala pero urgent daw po. Okay, sige. Pupuntahan ko na. Binalingan niya ang daddy niya. Babalik po ako, Dad. Aniya at hinalikan ito sa noo. Lumabas siya ng silid at tinungo ang library. Lumapit siya sa desk at sinagot ang telepono. Hello?
Laura? Parang huminto ang paligid nang marinig niya ang boses sa kabilang linya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa handset ng telepono. Adam? Come back home, Laura. Malat ang boses na wika nito. Mabibigat din ang paghinga nito mula sa kabilang linya. Hinahanap ka na ng mga bata. Nakagat niya ang ibabang labi niya. Agad na bumalong ang luha sa kanyang mga mata. Kumusta na sila? Namimiss ka na nila. Umuwi ka na. Umuwi ka na, please. Puno ng pakiusap ang boses ni Adam at bahagya pa iyong gumagaralgal. Miss na rin kita, Laura. Nanlalamig ang mga kamay niya habang naglalakad sa labi ng hospital. Pagkatapos nilang mag-usap ni Adam, sinabi nito sa kanya kung saan hospital naka-admit si Axel. Sinalubong siya ni Adam. Niyakap siya nito na mahigpit. Thanks God, you're here. Mabining bulong nito at hinalikan ang tuktok ng ulo niya. Bahagya naman niyang itong itinulak. Nakita niya pa ang sakit sa mga mata nito nang itulak niya ito papalayo sa kanya. Dalhin mo ako kay Axel. Aniya na hindi tumitingin dito. Matagal bago ito nagsalita. Narinig niyang bumuntong hininga ito. Halika. At tangkang hahawakan siya nito. Pero mabilis siyang umiwas dito. Mauna ka na, susunod ako. Malamig na wika niya rito. Wala itong nagawa kundi tumalikod at maglakad. Wala silang kibuan hanggang sa makarating sila sa room ni Axel. Ipinagbukas pa siya ni Adam ng pintuan. Dumaan siya dito at di sinasadyang magkadaiti ang mga katawan nila. Naramdaman niya ang pamilyar na init na nararamdaman niya kapag nagkakalapit silang dalawa noon. Sinikap niyang huwag magpasinghap dahil sa pagkakalapit nilang iyon. Mami! Tili naman ang anak niya na makita siya nito. Nanlalaki ang mga mata nito. Napalingon din ang nurse na katabi ng anak at may hawak itong libro. Baby! Naiiyak na nilapitan niya ito. Mahigpit na niyakap niya ang anak. I miss you, sweetie. I miss you too, Mommy. Umiiyak na wika nito. Kumala siya sa pagkakayakap nito at pinasadahan ito ng tingin. Namayat ang anak niya at mas naging maputla ito. Nadudurog ang puso niya sa nakikitang kalagayan nito. Pero hindi niya pinakita iyon sa anak. Masiglang kinumusta niya ito. Nagkwento lang naman na nagkwento ang anak niya. Si Nurse Jade po ang nag-aalaga sa akin, Mami. Ani naman ni Axel at itinuro ang nurse nito na nasa gilid at nakangiting pinagmamasdan sila. Bata pa ang nurse. Siguro'y kakagraduate lamang nito. Morena at maamo ang mukha nito. Ginantihan niya ito ng ngiti. Salamat. Ngumiti lang naman ito at tumango sa kanya. It's my job, Ma'am. Wala po kayong dapat na ipagpasalamat. Ngumiti ito at lumabas ang mga biloy nito sa gilid ng labi nito. Binalingan niya naman si Adam. Kumusta si Lexa? Tanong naman niya dito. Asan siya? Naiwan ba siya sa isla? Nakaramdam siya ng awa para sa mga anak. Ilang minuto lang ang layo niya rito. Pansamantala muna kaming tumira sa penthouse ko habang nandito pa si Axel. Tumango naman siya. Gusto niya pa sanang tanungin si Adam tungkol sa sakit ni Axel. Pero kinimkim niya muna iyon. Ayaw niyang marinig ng anak niya kung ano man ang sakit nito. Gusto kong makita si Lexa. Pwede mo ba siyang dalhin dito? Pakiusap niya kay Adam. Siguro naman ay may mauutusan itong magdadala kay Lexa dito. Bakit hindi mo na lang siya puntahan?
Ilang minuto lang naman ang layo ng penthouse dito. Hindi ko rin naman pwede ang bata dito dalhin. Alam mo namang mahina rin ang resistensya ng anak natin. Anito na binigyan diin ang salitang anak. Nandito naman si Nurse Jade. Siya na muna ang bahala kay Axel. Right, sweetie? Malambing na baling naman ni Adam kay Axel. Tumango naman ito. Pero pwede po mamaya ka na po umalis, Mami. Namiss po talaga kita. Mag-play muna po tayo. Lambing na sabi ng anak niya at yumakap sa kanya. Oo naman. Sang-ayon naman niya rito. Walang kasawa ang nakikipag-usap at nakikipaglaro siya sa anak. Siya rin ang nagpakain dito at nagpainom ng gamot. Hanggang sa sumapit na ang hapon at nakaramdam ng pagod si Axel. Binasahan niya ito ng children books hanggang sa makatulog ito. Sa maghapong iyon ay nanatiling nakaupo lamang si Adam sa couch at pinapanood lang silang mag-ina. Minsan sumasali ito sa kwentuhan nila pero agad ding tatahimik. Good evening po, sir, ma'am. Bati ni Nurse Jade. Ito ang nakatukang bantayan si Axel ngayong gabi. Bago sila umalis sa damakmak na ibinilin dito ni Adam, lumapit pa ito kay Axel at humalik sa anak nila. Let's go. Aya nito sa kanya. Ikaw nang bahala muna kay Axel, Nurse Jade. Aniya sa nurse na nginitian at tinanguan naman siya. Magkapanabay na lumabas sila ni Adam ng hospital at tinungo ang kotse nito. Pinagbuksan pa siya nito ng pintuan bago ito tahimik na sumakay sa driver's seat. Wala silang imikan habang nasa biyahe. Ilang minuto na nga lang at nasa condominium building na sila nito. Natatandaan niya ang lugar minsan na siya roon dinala ni Adam. Saglit na nagbalik sa kanya ang mga alaalang nangyari noon. Okupado ang isipan niya hanggang sa makasakay sila sa elevator na maghahatid sa kanila paakyat sa penthouse. Hindi pa niya nakikita ang loob niyon, kaya namangha siya na masilayan ang penthouse. Buong top floor ata ay sakop ng penthouse. Paikot na salamin ang nakapaligid, kaya tanaw ang buong city. Good evening, sir. Ay, Ma'am Camila. Masiglang bati naman ni Nelia nang makita siya nito. Magandang gabi rin, Nelia. Sa Lexa. Agad na tanong niya sa katiwala. Nasa kwarto ho. Ayaw pa nga pong kumain. Sige na, Nelia. Kami na ang bahala kay Lexa. Magpahinga ka na. Utos naman ni Adam. Sige po, sir. Tawagin niyo na lang ho ako kapag may kailangan kayo. Anito saka nagpaalam na. Come here. Utos naman ni Adam at nauna nang lumakad patungo sa isang silid. Isang pink na kwarto ang pinasok nila. Maraming nagkalat na laruan at sa gitna ay may malaking kama. Nakahiga roon ang anak niya. Agad na nag-init ang sulok ng mga mata niya at nilapitan ito. Naupo siya sa tabi nito. Nakatagilid ito at nakapikit. Hinaplos niya ang buhok ng anak at dinampian ng halik ang pisngi nito. Gumalaw naman si Lexa at tila nagising. Pupungas-pungas na nagmulat ito ng mga mata. Mami? Inaantok na tawag nito sa kanya. Yes, baby. Nandito na si Mami. Humarap naman ang anak niya sa kanya at niyakap ang baywang niya ng maliit na mga braso nito. Mami, miss na miss ka na namin ni Daddy. Anas nito at muling ginupo ng antok. May kirot sa puso niya ang sinabi ng anak. Namimiss niya rin ang mga ito. Namimiss niya rin ang mga anak niya. Mahigpit na niyakap niya si Lexa. Nahiga rin siya sa tabi nito. Naramdaman niya ring naupo si Adam sa tabi niya at ipinatong ang kamay sa kanyang balakang. Kumain na muna tayo. Mabining wika nito. Gusto niyang mapaiyak. May kakaibang init kasi ang hatid ng palad ni Adam na dumadantay sa kanya. At mali iyon. Mali ang makaramdam siya ng ganoon.
Hindi niya maitatama ang lahat ng mali kung patuloy siyang nakakaramdam ng ganito para kay Adam. Kailangan na niyang iwasan ito. Hindi tama sa paningin ng Diyos at ng mga tao ang ganitong sitwasyon nila.